At ito pa rin ang frontliners. Kasama pa rin po natin si Consul General Medardo Macaraig. Kong Gen, balikan po natin yung issue nga ng mga Pilipino na pumupunta sa Malaysia na ginagamit nga yung masabi natin free visa, no? Na 30 days. Meron ba tayong maraming dokumentado na human trafficking cases dyan sa Malaysia? Ang human trafficking po, medyo marami po tayong dokumentado at katunayan po ay marami po tayong naitutulungan na human trafficking cases at nakikipagtulungan naman po ang pamahalaan ng Malaysia, lalo na po ang kapulisan ng Malaysia. At Conjen, yung isa sa mga kuha kong informasyon nung ako'y bumisita dyan, one of the human trafficking cases rin there is yung usapin tungkol sa sex workers. Marami bang nakukuha rin po tayong mga sex workers na natutulungan dyan sa Malaysia? Meron din po. Subalit hindi po yun ang karamihan, pero meron din po. Hindi po natin masasabing wala na po at nangyayari pa rin po yun. Subalit hindi ko lang po alam kung gaano karami nung kayo nandito. Pero sa ngayon po, habang nandito kami, sa tingin ko naman po nababawasan. Pero meron pa rin po, nakakalungkot po sabihin, meron pa rin pong ganyan na nangyayari ng sex workers po. Base sa records po ninyo, ilan po ang mga Pilipino nakakulong dyan sa Malaysia? Sa East Malaysia po, siguro kulang-kulang mga 3,000 ang nakakulong. Dito po sa Peninsular Malaysia o West Malaysia, ay mga ganun din po kadami. Yun po ang ating datos. Subalit araw-araw po nagbabago yan. Kasama na po kasi dyan sa mga nakukulong yung mga for deportation na tinatawag. Yung mga nag-overstay po at nag-violate ng kanilang visas. At yung iba po naman ay natatapos na rin yung kaso. So araw-araw po nagbabago yung figures na yan. So, pero nandun po sa ganun tayong level. At any time of the year po, ganun po ang mga levels natin. Conjen Medardo, ano yung kaso na masabi po natin pinakamalaki, no, na kinakasangkutan ng ating mga detinidong mga Pilipino? Yan ba more on visa violation? Yan ba more on human trafficking? Which is more prevalent? Ganito po yan. Kung prevalent po sa numbers, siyempre po yung overstaying na yung mga violation of visas po ang karamihan. Subalit yun naman po ay may paraan ho kami dito na para ko tulungan sila. Ang advice na lang po namin ay may pag-ugnayan dito sa embassy. Yung tinatawag ninyong human trafficking, marami rin po pero hindi naman mabigat po yung problema. Subalit hindi rin po marami yan. Ang pinakamabigat pong problema rito ay yung pa rin pong tinatawag natin yung mga drug-related cases. Meron po tayong mga drug cases dito, yung po ang mahihirap na kaso. Subalit tinutulungan din po natin kung ano po ang ating kayang itulong sa kanila. Binanggit na ho ninyo yung drug-related cases. Ilan po ang mga Pilipino na masasabi po natin sangkot dito or nahatulan nasa death row? Ay, yung nasa death row po, wala po akong datos ngayon. Subalit yan po ay ating kasing, dito po kasi kahit nahatulan na ng death penalty ay pinipilit po natin i-appeal hanggang sa kaduluduluhan. Ano po? At kahit po yung matapos na yung lahat ng appeal, ina-appeal pa po natin doon sa sultan, doon sa state po saan siya na-convict. Ano po? Sa ngayon po, medyo hindi naman po ganun kadami, pero tinutulungan po natin lahat yan. Pero yun po ang pinakamahirap ng mga kaso rito sa Malaysia. Isang touchy question muna tayo, no? You may feel free not to answer if you don't want, Conjen. Pero how do we treat, let's say, the issues of Filipinos in Sabah? Kasi, of course, we know that there are questions with regard to Sabah, pero it is now under the protection of Malaysia at this time. Pero marami pong mga Pilipino nandun na masabi rin po natin na undocumented. So, paano po natin hinahandle yung sitwasyon na ito? Tama po kayo na karamihan po ng undocumented nating Filipinos ay nandun po sa Sabah. At tama rin po kayo na medyo touchy po, medyo dahil nga po dun sa long-standing claim natin sa area. Doon po sa Sabah, kami po ay nagpupunta rin doon. Karamihan po ng aming mga mobile missions na nabanggit ko kanina ay doon po natin ginagawa sa East Malaysia, kasama na po ang Sarawak at saka po yung isla ng Labuan na andyan din po sa Malaysia.
Ang ating pong mobile missions ay nakakapag-issue po tayo doon ng passports din, nakakapag-gawa po tayo ng mga reports of birth at nagagawa rin po natin doon sa mga mobile missions yun pong kung ano po ang ating nagagawa dito sa Kuala Lumpur. Katunayan po, ang aming schedule ay 2 linggo po doong isang team ng isang lugar doon. Tapos babalik po dito yung team after 2 weeks. Kompleto po kami dito sa Kuala Lumpur for 1 week para maayos lahat ng mga administrative requirements at saka po ibang mga documentary requirements. After 1 week po na kompleto kami rito, another team goes to another place doon po sa East Malaysia for another 2 weeks. And then sunod-sunod na po yun. Halos hindi na po napapatid yun. Mapwera na nga lang merong mga mahalagang mga mangyayari o nangyari dito sa Kuala Lumpur. Subalit yun po ang regular nating serbisyo para po sa mga kababayan natin doon po sa East Malaysia. Gaano po karami natin natulungan ng mga Pilipino na makauwi sa Pilipinas, lalo-lalo dyan sa eastern side of Malaysia, Conjen? Ang kausap po natin doon, karaniwan, ay yung mga immigration detention centers na po. Ano? Sa huling datos po na naibigay sa akin, mahigit 10,000 po ang napauwi ng pamahalaan ng Malaysia, pabalik sa atin. Siguro po ngayon, mas marami na, siguro nasa mga 12,000 na. Dito po sa West Malaysia, meron po tayong magandang programa na sa gastos din po ng ating mga kababayan, higit kumulang na pong 15,000 ang napauwi simula po noong September last year. Yun po yung mga undocumented or overstaying na po ang visa nila. Yun po ang datos na meron tayo ngayon dito. Conjen, alam ko ito, touchy issue rin, no? Pero Pilipino pa rin po sila at alam natin na meron pong nag-adventure dyan sa May Saba, no? Yung mga kamag-anak ng the Sultanate of Sulu. Ngayon, sila po ay naharap sa kaso dyan sa Malaysia. Tayo ba ay nagbibigay rin ng tulong sa kanila, bagamat hindi yan, yung ginawa nila ay hindi otorisado ng ating bansa? Hindi nga po otorisado ng ating pamahalaan yung kanilang ginawa. Subalit ayon din po sa ating batas, sila po ay Pilipino at kailangan po natin silang tulungan. Kaya po meron tayong legal counsel na ipinrovide para sa kanila. Yung kanila naman po mga karapatan po sa legal counsel ay makuha din nila. Represented naman po sila fairly doon po sa harap ng hukuman doon kung saan sila nasasaktan. Any update lang po sa kanilang kaso? Ay, ongoing pa po yun. Hindi pa po tapos ang pagpipresent ng mga witnesses. Hindi ko po alam po anong magiging resulta. Wala pa po kahit anong pahayag yung judge syempre doon. Ongoing pa po ang presentation of witnesses. Medyo marami po. Yun pa lang po ang update hanggang ngayon. Before we continue with our discussion, let me usher in some reminders from our dear friends. Frontliners will be right back.